Laban ng Ascals ang CPU International Football Team sa National Training Center sa Barotac, Nuevo. Bahagi daw ito ng paghanda ng Ascals para sa qualifiers ng 2014 FIFA World Cup na gaganapin sa Brazil. Makakalaban nila ang kupunan ng Sri Lanka sa 2-leg qualifying match. Nakatakda ang unang laban sa Colombo, Sri Lanka sa June 29, habang sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila gaganapin ang ikalawang laban sa July 3. Isang minutong katahimikan inialay para sa mga biktima ng lindol sa Spain. Sabay-sabay na tumahimik at nanalangin ang mga tao mula sa iba't ibang lugar sa Spain bilang pag-alala sa mga nasawi sa 5.3 magnitude na lindol. Pati ang Spanish Parliament nakiisa rin sa Minute of Silence. Nag-anunsyo naman ng 3 days of official mourning ang Lorca Town Hall para sa lahat ng nasawi. Nakakot na rin ang Deputy Prime Minister ng Spain na bibigyan ng matitirhan ang libo-libong residente na naapektuhan ng lindol. Isang Chinese artist nakakagawa ng mga portrait sa pagpupunit lamang ng papel. Gamit ang kanyang mga kamay, lumilikha siya ng larawan ng mga sikat na personalidad. Kasama na dyan sina US President Barack Obama at ang napatay na Al-Qaeda leader na si Osama Bin Laden. At ang mas nakamamangha, ginagawa niya ang mga ito sa loob lamang ng 10 hanggang 15 minuto. Matinding pagsasanay daw ang kailangan upang ma-perfect ang naturang sining. 7 taon na raw niyang ginagawa ang paper-tearing art at mahigit 1,000 obra na raw ang kanyang nagagawa. Oras na para sa unang chika. Narito na po si Luan D. Luan. Thanks, Igan. 2 Pinoy kasama sa cast ng Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Isa sa kanila si Michael Elano Rosales na gumanap bilang pirate from the Philippines. Mas kilala bilang Mike 3, music artist din ang Hawaii-based actor. Ang isa pang Pinoy na si Daphne Joy Narvaez, gumanap naman bilang isa sa Mermaids. Ipinanganak at lumaki si Daphne sa Olongapo. Nag-migrate sa LA ang kanyang pamilya noong siya ay 8 years old. Bida pa rin sa latest installment ng film series si Johnny Depp, who plays the role of Captain Jack Sparrow. Makakasama niya sa paghahanap sa Fountain of Youth ang love interest niyang si Angelica na ginampanan naman ni Penelope Cruz. Kung Fu Panda 2 stars Jack Black and Angelina Jolie dumating sa Cannes Film Festival sa France para ipromote ang kanilang pelikula. Hindi rin syempre nawala sa eksena ang lovable and cute panda na si Po. Sa press ko naman, dumating na rin ang veteranong aktor na si Dustin Hoffman na boses sa likod naman ni Master Shifu. Iikot ang story ng sequel sa laban ni Po at ng Furious 5 kontra sa isang evil emperor who's bent on destroying Kung Fu forever. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang po kayo. Igan? Maraming salamat, Luan. Ang latest sa traffic ihatid ni Lab Jover. Lab. Maraming salamat, Igan! Mga kapuso, ito na po ang ating mga kalsadaan at katrapikan. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan, kahabaan po ng Quezon Boulevard. Ngayon, dahil ngayon po ay Quiapo Day, syempre, pagdagsa po ng ating mga deboto, papapansin naman natin, maaliwalas po ang magkabilang lane. Mukhang maaga pong nagsidatingan ang ating mga deboto dito sa area. Ang rekto po ay wala rin yung problema ang magkabilang lane. Via GMA Traffic System naman, makikita ho natin ang EDSA Kamuning, mga kapuso. Makikita ho natin ang bandang unahan po sa may Cubao na nagkakaroon na po ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa kanang bahaging lane. May pagbagal na rin pong nararanasan yung kaliwang bahagi patungo po ng monumento. Sa ibaba po niya na yung McKinley Road, intersection naman niya na yung 26th Street. Yung pong kaliwa ay patungo ng Bikutan na may pagbagal na rin po ng daloy ng trapiko. Pero yung kanang bahagi patungo ng C5, napakaaliwalas pa rin. Sa may Ortigas Avenue, makikita rin ho natin ngayon ang tuloy-tuloy pa rin namang pong flyover, no, na patungo po ng Pasig area. Yung ibabang bahagi po niyan sa kanan, mayroon na pong pilang nararanasan, pati na rin po yung kaliwa, medyo duet po ang kanilang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Ortigas Avenue. Coding natin ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 9 and 0. Okay, para na po sa ating mga motorista na dumaraan dyan po sa may Osmeña flyover, tuloy-tuloy pa rin po ang rehabilitasyon at repair ng nasabing flyover, mga kapuso. Nagsimula po yan May 6 ng 9 p.m. at kasabay po niyan ay pagsasara ng northbound lane. Kaya naman po ang southbound lane ng nasabing flyover ay ginawang two-way na. Matapos pong maisaayos ang northbound lane,
ay susunod naman pong gagawin ay ang southbound. Ang estimated work duration po ng DPWH ay 120 days, pero maaari daw po itong matapos sa loob ng 90 days. Asahan nyo na syempre, nadaanan namin yung kahapon, ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Para sa mga alternatibong ruta, maaaring gamitin po ang at-grade section ng Osmeña Highway para po sa light vehicles, at para po sa mga truck, pwede po nyong gamitin ang service road, lalo na po yung mga patungo rin po ng iba't ibang destinasyon, o pwede rin po ang alternatibong ruta, ang EDSA, mga kapuso. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada, Love and New Bears, Malama Janenebra Flying. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love. At ang hinit namin mamaya, volunteer na rumisponde sa motorcycle accident sa Commonwealth Avenue. Sugatan matapos masagasaan ng isa pang motorsiklo. At isang truck na hulog sa bangin sa San Guillermo, Isabela, isa ang patay. At narito na po ang LSD, Lynn Susiat Group. Pagdating sa mga... LSD there. Pagdating sa mga runners, tawag dyan long, slow, distance running.